Ang munting tindera ng posporo. Sa malamig na gabi ng Pasko, isang batang babae ang naglalakad sa lansangan. Wala siyang sapatos. Pulang-pula at nanlalamig ang kanyang mga paa. Ang munting bata ay may hawak na basket ng posporo. Ibinebenta niya ang mga ito, ngunit wala ni isa mang bumibili. Mula sa mga bintana ay naaamoy niya ang masasarap na pagkain. At naririnig ang mga pamilya na nagsasaya. Ngunit ayaw niyang umuwi sapagkat magagalit ang kanyang ama kapag wala siyang naibentang posporo. Sa sobrang ginaw, naupo siya sa isang sulok at sinindihan ang posporo. At mula dito, nakita niya ang isang mainit na pugon. Nilapit niya ang kamay upang magpainit, ngunit namatay ang posporo. Muli siyang nagsindi. Ngayon na may nakita niya ang hapag na may gansa at matamis na cake. Nang nagtangka siyang kumuha, naglaho ang apoy. Muli siyang nagsindi ng ikatlong posporo. At nakita niya ang isang Christmas tree, higit na maningning kaysa sa alinmang nakita niya noon. Ngunit nang mamatay ang apoy, ang mga ilaw ay lumipad, paitaas sa kalangitan na warii mga tala. Isang shooting star ang biglang nahulog. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola na tuwing may nahuhulog na tala, may kaluluwang umaakyat sa langit. Sinindihan niya ang isa pang posporo. At bigla, nagpakita ang kanyang pinakamamahal na lola. Nakangiti at bukas ang mga bisig. Muli na namang naglaho ang apoy. Sa labis na kagustuhan na makasama ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya, sinindihan niya ang lahat ng natitirang posporo. Sa liwanag na iyon, hinawakan siya ng kanyang lola sa kamay at magkasama silang tumaas, marahan, patungo sa kalangitan. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang bata sa sulok. Payapa, may ngiti sa labi. Hindi nila alam ang mga nakita niya, ngunit hindi na siya giniginaw, hindi na gutom, at kailanman ay hindi na muling nag-iisa.